Nasa countdown na ng trade deadline. Yung iba mga teams nagkaroon na ng mga big trade tulad ng Pacers at Miami. Ang Knicks naman nakapag-trade na dati para kay OG Anunoby. Pero gusto nilang kumuha ng isang 6-man at ang target nila si Jordan Clarkson. Ang Jazz ngayon nananalo. 7-3 pa sila sa nakarang 10 games. Malaki pa ang lamang nila sa number 11. Bukod kay Clarkson, nilagay din sa rumors nila or available sa trade para sa Jazz ay si Colin Sexton. Si Jordan Clarkson, 18 points, 3 rebounds at career high na 5 assists per game. Si Sexton naman, 17 points, 2 rebounds at 4 assists per game na meron din siyang 38% sa 3-point area. Matagal nang nakikipag-trade ang Knicks sa Jazz na i-trade na rin nila yung best 6-man nila sa lineup na si Immanuel Quickley papuntang Raptors. Kailangan nila ng pamalit doon papasok ng playoffs. Ang boss ng Jazz ay si Danny Ainge, so gumagamit siya di umano ng pinagbabawal na teknik. Dahil nakilala talaga si Danny Ainge bilang GM nung Kevin Garnett papuntang Celtics dahil si Danny Ainge at si Kevin McHale former teammate sa Boston. Sa isang interview ni Bob Myers dito kay Woj, nung GM pa ng Boston, itong si Danny Ainge, tumatawag ito sa kanya para humingi ng isang pabor. Kung pwedeng i-trade papuntang Celtics si Steph, may utang na loob di umano si Bob Myers kay Danny Ainge noon pero hindi siya pumayag. Kung ginawa yun ni Bob Myers na pinagbigyan niya ang hiling nitong si Danny Ainge, malamang siya ang most hated GM sa NBA dahil sa laki ng fanbase ng Golden State. Iba kasi yung mga trade rumors na nakikipag-discuss yung mga team para sa isang trade. Ito kasi si Danny Ainge humingi ng pabor sa dati niyang alaga para sa isang franchise player. Kung maalala nyo, nakuha ni Danny Ainge si Kyrie mula Cleveland noong 2017, kakapalit pa lang noon ng GM na si Kobe Altman. Sinabi noon na nautakan ni Kobe Altman si Danny Ainge. Ang GM kasi talaga ng Jazz ngayon, si Justin Zanik. Pero si Danny Ainge ang CEO ng basketball operation ng Jazz. So parang ginagawang style yung kay Pat Riley sa Miami Heat. Ang Knicks at Jazz noong nakarang season, kamay na lang yung kulang sa trade para kay Donovan. Pero nagawan pa rin ng Cavaliers na makuha si Donovan Mitchell dito sa Jazz. Ang sinabi kasi noon ni Danny Ainge, gusto niyang i-partner si Steph kay Jason Tatum. Lagi niyang tinatanong yun kung gusto bang i-trade ng Golden State itong si Steph papuntang Celtics. Ito yung bago pa siya umalis ng management at lumipat ng Utah Jazz. So trade na may kasamang sumbat ang ginagawa ni Danny Ainge base yung kay Bob Myers. Kung meron mang team na dikit kay Danny Ainge ngayon na pwede siya makipag-trade na base sa sinabi din ni Bob Myers, bukod sa Atlanta Hawks dahil nga kay Landry Fields, dahil siya yung GM na kinonsider dati ni Danny Ainge na kapalit niya. After kasi noon ginawa ng full-time GM ng Atlanta si Landry Fields, andyan pa yung Boston na wala kasi silang right sa buyout. Pero meron naman silang trade exception, galing yon kay Grant Williams nung na-sign and trade siya sa Dallas. Ang Celtics pa rin ang number 1 team sa NBA na worst team pagdating sa second unit. Yung mga role player or 6-man, yun kasi ang nagiging game changer pagdating ng postseason. Ang rule ng tampering, hindi pwede mapag-usap ang isang player sa kapwa player na parang publicly nire-recruit niyang lumipat sa kanilang team. Hindi rin pwede mapag-usap mula coaches hanggang executive sa isang player na publicly nire-recruit siya kung hindi pa free agency. Hindi naman binanggit sa rule na yon na hindi pwede makipag-usap ang isang GM or isang executive sa kapwa GM or executive ng kabilang team. Konektado kasi yung ibang mga executive sa NBA. Tulad sa Miami, si Pat Riley ang big boss doon. Ang GM ng Hornets, si Mitch Kupchak, na dating player niya sa Lakers noong 1980s.